Hindi mai-impeach si Vice President
Numbers are important. Teach us to number our days, O Lord. Bilangin po natin. At sa loob po ng 72 days, ano po ba pwedeng gawin para matulungan kami manalo? Ipagdasal niyo po kami ng 72 days. 72 days po, maaari po ba tayong manalangin bilang isang katawan upang matinilan ang kabutasulan at nagagawa ng sarili natin pamahalaan sa atin? Pagdasal niyo po kami. Bago ako kumanta, kakanta ba ako? Alam niyo po, bago ako kumanta, marami po nagtatanong sa akin kung ano ba yung mabalang ihain na magpanawalang batas. Noong una po, napakadami kong makarap. Pero ngayon, natuklasan ko po ang pinakamahalagang batas ay ang budget. Ang General Appropriations Act. Naiintindihan mo ba natin lahat yan ng batas yan? Okay. Alam niyo po, sa Amerika, mayroong uso ngayon yung DOGE, Department of Government Efficiency. Gusto niyo ba mapunta ninyo sa Pilipinas yan? Na meron tayo isang departamento na binabantayan ang budget kahit na naman ng mga batas. Kasi meron tayong auditor. Ayun, nag-audit din ngayon, di ba? Sino nag-audit sa Kongreso? Kami po, nabalitaan niyo ba ito? Kami ni Congressman Pantaleon Alvarez kasama ang iba. Naghain po kami sa ombudsman ng kaso laban kay Speaker Martin Romualdez. Dahil po, doon sa falsification na naganap sa ating budget. Alam niyo yung mga blanco pa sa budget? May blanco? Alam niyo mo ba? Paano nagkaroon bigla ng laman ng budget? Blanco bigla nagkaroon. Kasi nga po, dumadaan sa kamay ng mga tao. Kaya po tayo mag-digitize. I-digital na po natin bakit pagpasa ng batas para masunod ang mga binoboto na ng mga kongresista. Kasi ang nangyayari ngayon, lahat kayo kumuboto, lahat kayo sinasabi sa congressman, bigyan yung pangyayon na itong budget. Paglalaban nila yan sa kongreso, paglalaban nila, pagdating ko sa totoo sa mga bayan, biglang binabago. Papayag ba kayo? Kailangan po natin ng true reform. Reformahin po natin ang bayan Pilipinas. Baguhin natin ang kongreso. Kakanta na ako! Salamat po. Marami pa po magsasalita. Alam niyo ba na napansin ko? Parang ayaw nyo nagsiservisyo ako. Kasi po, napakahirap ko na talaga ng buong buhay ko. Nasanay ko ako na pinaniligaya ko lang kayo ngayong pagkakataon. Sana po, bigyan niyo ako pagkakataon na bukod sa awitan kayo. Gusto ko rin makita yung 50 years old na po ako. Alam ko hindi ako mag-50. Alam ko mga 49 na ako. Alam ko. Pero birthday ko bukas. Kaya yan, patayo ka sa kanya. Pagkating ko ng susunod yung birthday, senador na buhay. Sana po, pagbigyan po ang Duterte yan. Kaya hindi na po mapaligay sa inyo ang ganito pansamantala. Kung hindi pa naglayaan po ang buong buhay ninyo. Yung mga tuloy ninyo, mga eskwelahan ninyo, mga bahay ninyo, sana po tulungan kami, tulungan kayo. Pero yun, kakantahin ko. Nung huli po tayo, Pastor Tibuloy, ang ingat ako seryoso, tunay na laya. Naalala niyo yung tunay na laya? Dahil malalang marami sa inyo kami nito, babaguhin ko na. Okay lang ba sa inyo? Love song naman ang mga okay po kayo, okay po kayo, kasi ganyan po sa Diyos na sa
kayo patuloy. Ano ang gusto niyo kumanta? I believe or let me be the one? Let me be the one. Sige. Sige, kakanta ko kayo. May request na po ako sa inyo. Sana po, ako abulado na ako. Pero kahit hindi ako abulado, bigyan ko si Pero, ang request na po, sana po, kahit pahalagahan po kami mga nagpapalilayas.